mga kapatid, nandito na naman po si Malo del Santos para po magbigay ng suggest or opinion or reaction. Dahil po mga kapatid, ang mga kababayan natin at ang ating mga viewers ay may mga suggest po na sana daw po ay wag na rin pong gibain or mayroon din na sabihin mas lamang po yung nagsasabing gibain na lang. At kahit nga po ako nasabi kong tibagin na lang kahit po ako ay magdagdag na lang para po hindi na pag-awayan. Alam niyo po mga kapatid, ito ay may ipasisilip muna ako sa inyo, may pakikita ako sa inyo para ipauunawa ko lahat sa inyo mga kapatid. Yung before and after. Ngayon po mga kapatid, kayo na po ang bahalang ng kuro-kuro o opinion. Di ba po mga kapatid, kasi po sa usapin na ito, talaga pong dito sa magkakapatid na mayroon pong nainggitan ang mangyayari po dito, ano? Dahil alam na natin po yung simula kung papaano po si Kuya Oliver. Panoorin nyo po muna ito ng kaunti po na kukunin natin at ipaalala lang po natin sa mga viewers na hindi pa nakapanood at yung nakakapanood na, no? At babalikan lang natin po yung mga alaala, yung mga nakaraan ni Kuya Oliver bago po tayo magbigay ng reaction. Ano po mga kapatid? Ayan po. Ay naku po mga kababayan, grabe talaga. O, tingnan nyo yung pantalon niya mga kababayan, grabe talaga. Punong-puno na ng tae kasi hindi siya, pagtatae siya mga kababayan, hindi na niya tatanggalin yung pantalon niya. Napakabaho. Napakabaho mga kababayan, grabe to. O ito, kain ka. Ha? Gutom na gutom po si Kuya Oliver. Nakakain na rin niya yung... Ayan mga kapatid, napanood nyo yung kalagayan noon ni Kuya Oliver na sabi nga ni Kuya Gigi, siya ang nag-aalaga. Alam nyo po mga kapatid, naririnig ko lang sa inyo kung ano yung opinion ko. Dito po sa sinasabi ni Kuya Gigi na sa loob ng 20 years siya po ang nag-aalaga. Kung naaalagaan po ang inyong kapatid, hindi po siya magdudumi ng ganyang karumi. At bilang isang kapatid po, ano po, hindi ko po aayaan ang kapatid ko na magmistulan sa masahol pa sa hayop. Ito po yung isipin natin mga viewers. Kalapain natin po ang mga kalagayan ng bilang isang kapatid. Kasi po dito, wala akong papanigan ni sino man, magsiansing man, at iba pang mga kapatid, at magsi Kuya Gigi man. Dito po sa sitwasyon ni Kuya Oliver, wala po akong sino man sa kanila papanigan. Patuloy po natin. Martilyo, pakawalan natin ito mga kababayan. Kaya Oliver, lalabas tayo ha? Maligo ka ha? I-forward na lang natin para mas... O sige, pero kulang pa yung tubig na yan. O sige, martilyo muna sir, para buksan natin. Hindi yan tatakbo. Tutti momenti da ricordare hanno un inizio. Kasi po alam niyo po mga kapatid, kung naalagaan po talaga si Kuya Oliver, ni Kuya JJ, hindi po magmimustulan na ganun po, parang isiniminto po yung kanyang buhok. Di ba po? Napakahirap po yung sitwasyon dito ni Kuya Oliver. Grabe po. Di ba? Na kaya ko po inulit o pinakita o pinasilip po yung nakaraan po para po maunawaan natin lahat na hindi lang po si Ansing ang may kasalanan po dito. Lahat po dahil sinasabi nga sa loob ng 20 years
si Kuya JJ ang nag-aalaga. May pag-aalaga ba na ganun po ang sitwasyon ng inyong kapatid? Yan lang po ang tanong ko. Kasi babalikan lang po natin yung mga nakaraan ni Kuya Oliver, mga kapatid. No? At ito nga po yung sitwasyon. Ayan po. Natigas, natuyo na. No? May gunting na lang to. Guntingin na lang para mahubay. Bigat na yan. Gunting na lang. Gunting na medyo matapang, ay matalas. Ginupit na lang yung buhok para dahil alam nyo po, mabigat daw. Mga 10 kilo na. Ano po Oh. kabigatin? Ganyan ba ang pag-aalaga ng isang Tanggalin natin kapatid? damit mo kay Oliver? Di ba po mga kapatid? Katanungan lang natin. Kayong mga viewers, ano sa palagay nyo? Kung naalagaan nga po ba si Oliver ni Kuya JJ, magbimisto lang po na ganyan ang kalagayan ni Kuya Oliver? Na halos hindi naligo, hindi napalitan ng pantalon, ni hindi pinapalitan ng damit. Ni gutom na gutom po mga kapatid. At ang sabi nga ni Kuya JJ, iniiwanan niya na lang po dyan sa labas ng isang balding tubig. Imagine po, bilang isang kapatid, di ko po magagawa sa mga kapatid kong ganyan. Di ba po? Nasaan po yung sinatawag na naalagaan ang kapatid? Di ba po? Ngayon po ay panoorin nyo na lang yan sa vlog ni Daddy Frankie dahil Hindi naman. Oliver, pahit lang ha. Ha? Kita mo po. Para pwede siya. Yung hair? Para pwedeng operan. Matanggal, maputulan lang siya ng buhok. Balik ko kay Oliver para matanggal ko yung damit mo. ngayon po ay ipinakita ko, ipinasilip ko sa inyo yung before. Ngayon na naman po ay ipakisilip ko rin sa inyo yung Ito mga kababayan, pangkisame. yung after, di ba? Ito mga kababayan, Kasi pangkisame, tsaka mga... ayan. Tapos pagdating, lasing. Araw-araw ba siya nakalasing? Hindi naman, pero kadalasan, Basta pag uwi, nakalasing na. o Daddy Frank, Kasi wala kasi siyang asawa kaya walang nagpapayo sa kanya. balo kasi. Balo. Ako yung asawa mo, nasugatan dito. May sugat. So nasuntok din. Tapos namamaga yung kamay. O Daddy Frank, Hmm. pinagalitan ko rin. Pinag- Kung kahit Kasi mga kapatid, sa totoo lang, ang masasabi ko na lang po dito sa usapin na ito, mayroon pong inggitan. Ano? Dapat po, hindi na nila isipin yung kapakanan ng bawat isa. Isipin na lang dito yung kapakanan ni Oliver na mapabuti. Ngayon, sa mga narinig ko nga po na mga sinabi ni Ansing na umiiyak siya, ay si Daddy Frankie po nagsalita na rin na sana daw ayaw niya yung may inggitan. Kasi po yung napapansin ko dito na parang naiinggit na rin si Daddy Frankie, si Kuya JJ dahil dito nga sa napalapit nga, hindi nga nasunod ang kasalanan talaga ni Ansing kung bakit ay hindi sinunod yung usapan nila. Di ba po? Dahil, siyempre, hindi ko maiwasan isipin na si Kuya JJ talaga po ay naiinggit na rin sa sitwasyon po ni Ansing. Kasi, nabanggit nga ni Kuya JJ na darating ang araw ay kukunin ng anak ni Nanay Ansing. Pero ito po mga kapatid, ang akala ko malalaki na po yung anak ni Nanay Ansing, yung panganay pala 11 years old lang. Bakit nasabi ni Kuya Oliver na darating ang araw kukunin ay 11 years old pa lang? Mga kapatid, hindi pa ganong
kayang kaisipan ng anak ni Ansing. Kung siguro po mga 16 years old pataas, I think po na iisipin natin, 11 years old po mga kapatid. Bakit ganun? At saka kung tayo po magkakapatid na nagkakaisa, hindi tayo nag-iisip ng anuman para sa sarili natin, yung kagaya nga naiisip natin na si Ansing may sariling interest sa mga bagay ni Oliver. Pero alam niyo po mga kapatid, may pero po ako. Pakinggan po natin muna ito si Ansing. Kasi wala kasi siyang asawa kaya walang nagpapayo sa kanya. Balo kasi. Balo. Ako yung asawa mo, nasugatan dito. May sugat. So nasuntok din. Tapos namamaga yung kamay. Oo, Daddy Frankie. Hmm. Pinagalitan ko rin. Pinag- Kung kaya mong umiwas sa gulo, iwasan mo. Tama, Kasi mas maganda yung nakakaunawa. Mm-mm. tama. Pero gaya ng sinabi ko, may karapatan kasi siyang sabihan kasi kapatid ni Kuya Oliver yun. Sino dapat ang unang sasaklolo? Mga kapatid. Tama po. Ako sana, ang pupunta walang kasama yung mga anak ko. Mm-mm. Saka umiiyak sila pag umaalis ako. Kasi maliliit pa. Oo, Daddy Frankie. Hanapin talaga nila yung nanay. Ang Kaya sabi ko yun pinakamaliit na lang po, asawa 2 ko years nito, old. huwag ka na 2 years magtawag, ikaw old. na lang. Nakita doon sa crossing na nagiinom, tinawag pa. Oo. Hindi sana, diretso ka na lang, huwag ka nang uminto. Sabi, Buti wala silang mga patalim, no? ay, huwag naman sanang gano'n. Kaya nga, kung ganyan na lang. Ayoko naman yung gano'n. Kaya nga, buti nga siyempre mga lasing buti na lang. Siyempre ang magsasaka, minsan may mga daladalang itak yan. Huwag naman gano'n, Daddy Frankie. Kaya nga, doon ako nag-aalala. Sana hindi tayo umabot sa puntong ganon. No? Kaya dapat makausap. So anong sabi ng asawa pag uwi niya? Sinabi niya, nagsuntukan kami, sabi. Oo. Nagalit ako, pinsilir mo na. Ikaw naman, sabi ko. Bakit ka tumigil ka pa doon? Hindi, dumiretso ka na lang sana. Naghanap ka pa sila kasama. Sabi ko, patandaan na, maghanap ka pa ng kasama. Ako. Mm. Ikaw yung nakakaunawat, ikaw na lang. Sino nag-aawat sa kanila? Mga tao doon, Daddy Frankie. Buti inaawat sila. Pero kung nakausap ko naman na yung asawa mo kanina nung pagdating ni Kuya Oliver, Alam niyo po mga kapatid, napakahirap po yung sitwasyon na ganito. Kaya ko po mga kapatid, ipinasilip sa inyo yung before na kung anong yung nung lagay noon ni Kuya Oliver. Kasi mayroon po akong naiisip. Dahil noon, sabi nga si Kuya JJ daw po ang nag-aalaga. Pero po sa sitwasyon noon ni Oliver, napabayaan, hindi naalagaan. Siguro, bigyan lang ng tubig, pagkain ng kaunti, dahil alam nakita ko po, gutom na gutom si Oliver. No? Ang dumi-dumi ng kamay, talagang kaya po noon, nagkaroon po ng infection na nagkasakit yun siya ni Kuya Oliver, kaya pala po hindi natigil yung pagdudumi niya dahil nagka-infection na po. Pasalamat tayo mga kapatid dahil gumaling si Kuya Oliver dahil sa pagtsatsaga ni Daddy Frankie. Ngayon po mga kapatid, sabi nga ni Ansing, mahirap ang mag-alaga ng may sakit. Totoo po yun. Naranasan ko po ang mag-alaga ng may mga depresyon, yung may mga sakit po ng ganyan. Totoo po, mahirap. Mga kapatid, ako na sa inyo ang magsasabi, mahirap po. Dahil ako, minsan, tatanggalin nila yung kanilang pampers, ibabato sa'yo. Lahat ko naranasan po yung mga bagay na yan na ginagawa talaga po ng may mga diferensya po dito. Wala sa katinuan. Hanggang ngayon po, naka-private po ako. Isang matanda po. Hanggang sa ginilit ang liig. Ngayon gumaling, pero nandiyan pa rin po yung kaiba-iba ang timpla ng ugali, mga kapatid. Kaya naiintindihan ko dito sa punto na ito si Ansing na talagang mahirap mag-alaga. Lalong-lalo na po sa kalagayan ni Ansing na mayroong pa siyang maliliit na bata. Ang akala ko po malalaki na po ang kanyang anak.
Oo po, nadadala tayo sa bugso ng damdamin natin kung naririnig natin yung mga sinasabi ni Ansing, nadadala po tayo sa galit kay Ansing. Pero mga kapatid, kung uunawain lang natin yung mga sinasabi niya kay Daddy Frankie na talagang mahirap ang mag-alaga. Lalo na po kung nagdudumi na po. Mahirap po talaga. Kaya ang masasabi ko dito mga kapatid, kung ano man ang desisyon ni Daddy Frankie, doon tayo. Dahil ako po talaga nasabi kong mas maganda ng tibagin kahit po ako magbibigay ng panibago pong para sa yung masunod lang, yung gusto ni Kuya GJ. Pero alam niyo po mga kapatid, sa napapanood ko po na mga premiere ni Daddy Frankie at dito nga po, naunawaan ko. Nakausap ko naman, tawag nito, okay daw, willing naman siya na makipag-usap. Kapag tapos na. Ayoko naman yung ganyan pinapalaki Daddy Frankie. Saka sabi ko sa kanya, kung kaya mong umiwas, ayutan na lang. Pero ang totoo niya, Nanay Ansing, may galit talaga si Kuya JJ. Bakit ka mo? Hindi magkakaroon ng suntukan kung walang galit. Kasi nakita ko rin na mahal niya yung kapatid niya eh. May galit siya sa inyo eh. Tingin ko lang. Sa palagay mo, bakit? Anong pinagagalit naman niya sa akin? Ay, hindi ko alam sa inyo. Di ba? Ginagawa ko na nga yung obligasyon ko na kapatid. Sa kapatid. Alam niyo po mga kapatid, kung bakit may galit din si Kuya JJ. May kasamang galit at inggit. Dahil sa nalaman siguro na binigyan siya ng 30,000 na si Kuya Gigi wala, di ba? At yung 10,000 sa DSWD, di ba? Siguro doon po. At ngayon nga po, hindi nasunod kung saan itatayo yung bahay, kaya siguro talaga sumabog na rin si Kuya Gigi. Ang pagkakamali lang ni Kuya Gigi, hindi nakikipag-usap kung hindi po nakakainom. Yun po ang hindi maganda kay Kuya JJ, no? Mga kapatid, dito wala akong itulak kabigin sa kanilang magkakapatid. Parehas silang may pagkakamali, pagkukulang sa kanilang kapatid. Kaya ang masasabi ko na lang po dito, si Daddy Frankie pa rin ang masusunod. Kami po at ako po ay sumusuporta lang po kay Daddy Frankie. Gaya nyo po mga viewers na tayo po ay nandyan lang po nagsusupport kay Daddy Frankie. Dahil alam nyo po mga kapatid, ang suporta mas kayo pong mga viewers na nanonood ang mas nakakatulong po kay Daddy Frankie at sa akin po. Sa amin na mga content creator na kayo po yung nanonood. Kung wala pong nanonood, mga kapatid, wala po kami dito. Kaya the best kayong mga viewers na patuloy na nagsusuporta po sa amin kay Daddy Frankie. Dahil po, ang financial po madali lang. Pero po, yung panuorin nyo kami na hindi kayo nag-i-skip ng ads, napaka-importante po yun sa amin. Kaya ito, patuloy po tayo. Aming ganyan. Ano pa bang kulang naman, Daddy Frankie? Eh paano kung ang gawin na lang natin is gawa tayo panibago, idikit na lang talaga sa bahay niya? Si dubli gastos, Daddy Frankie. Tama. Hindi. Ganito na lang, para wala ng kaso. Okay na, stop na to. Mga kababayan, naisip ko lang para wala ng gulo kung ako yung magiging... kasi sa totoo lang mga kababayan, ito yung rason, naintindihan ko rin yung nabahala na lang ako ngayon. Nung sinabi ni Nanay Ansing, sinabi ni Nanay Ansing na kung hindi sila papayag na ituloy itong bahay, ibigay na lang niya si Kuya Oliver para makita ko daw kung kaya nilang alagaan, kung magagawa daw yung ginagawa niya. Tama po. So parang ang nangyari din sa comment section din, parang naiipit din ako sa nag-uumpugan 2 bato.
Kinukuha. Alam niyo po mga kapatid, dito po napag-isip ko rin. Kung hindi na nga talagang ipagpatuloy yung bahay at ibigay na lang daw din si Oliver kay Kuya JJ, maalagaan kaya ni Kuya JJ si Oliver. Yan po ang pag-isipan natin mabuti. Dahil si Nanay Ansing kahit papaano hindi po yan nagtatrabaho dahil nag-aalaga po yan sa kanyang anak. Dahil mayroon po yan na 2 taon pa lang po na bata. Kaya po, doon ko po naintindihan. Nung tinanong nga po ni ni Daddy Frankie, si Nanay Ansing kung ilang taon na ang mga anak, 11, 7 at 2 taon. Alam mo bilang isang nanay, nagaya ko po. Doon ko po napagtanto na mas maaalagaan ni Ansing si Kuya Oliver kahit sabihin na natin may sariling interes. Pero sure tayo na maaalagaan niya ang kapatid niya. Sa totoo lang po mga kapatid. Pero si Daddy Frankie pa rin po ang masusunod dahil siya po ang nakakakita at siya po yung nandyan. Kasi naunawaan ko po yung sinabi ni Daddy Frankie noon na kung kayo lang ang nakakakita sa kagaya ko po, sa kalagayan ni Ansing, maawa po kayo. Kasi po, ang tunay na tumutulong po, ito po ang ginagamit, hindi po ito. Minsan po nadadala tayo sa mga sinasabi ni Ansing. Sinasabi natin na may sariling interes, sakim, gahaman. Lahat po yan nasabi natin dahil yun sa bugso ng damdamin natin, mga kapatid. Pero kung uunawain lang natin po before ngayon, masasabi ko po na si Ansing po may kakayahan mag-alaga kay Kuya Oliver kahit po may sariling interes. Ipagpatuloy natin po dito dahil itong punto ko po na sinasabi sa inyo mga kapatid para maintindihan nyo po. Dahil hindi naman po tayo mga masasamang tao para hindi po natin maintindihan ang kalagayan po ng magkakapatid. Pare-parehas sila pong may kasalanan, pagkukulang sa kanilang kapatid. Kaya nga sabi nga ni Ansing, yung pagkukulang niya ngayon gusto niya pong bumawi. Kahit mahirap mag-alaga ng kagaya ni Kuya Oliver. Totoo po yun. Mahirap talaga pong mag-alaga ng may depression. Kaya ano po ang masasabi natin mga kapatid? Ano? Na dapat po lawakan na lang natin ang pangunawa dahil sayang naman talaga po kung gigibain ang bahay na yan dahil yung ibibigay ko po ng tulong makakadagdag pa po yan sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie. Dahil gaya ko nga po, nakapangako ako kay Daddy Frankie na magbibigay din ng tulong dito sa pabahay ni Kuya Oliver at gusto ko sana din po nabigyan ng baboy si Kuya Oliver para alagaan niya. Pero ngayon po binabawi ko po yun na sinabi ko dahil sa nakikita ko pong usapin nitong magkakapatid, ayaw ko rin po na isa ako sa makakagulo sa kanilang magkakapatid. Mag-uusap na lang kami ni Daddy Frankie kung anong tulong ang ibibigay namin. Gaya po na ako po may inaanak na willing din po silang sumuporta. May mga kaibigan din po ako na ngayon po ay nakipag-usap na rin kay Daddy Frankie na sila po ay susuporta din kay Daddy Frankie. Kaya dito mga kapatid sa usapin na ito, sana po ay magkasundo-sundo silang magkakapatid. Hindi lang si Ansing, hindi lang si Kuya JJ at yung iba niya pang kapatid na sana po mag-usap-usap sila sa kapakanan po ni Oliver. Iyan lang po ang masasabi ko dito sa sigalot ng magkapatid na ito na si Ansing at si Kuya JJ. Alam niyo po mga kapatid, alam ko na mga malawak ang panguunawa nyo po dito at
ako po, sinaalang-alang ko na lang po si Daddy Frankie dahil mas siya po ang nakakaalam. At siya na po yung dapat magdesisyon dito. Dahil willing naman po si Ansing na gumawa ng kasulatan, kasunduan na pagdating ng araw, ang bahay na yan ay kay Oliver. Hindi niya pag-iinteresan kahit po sa lupa niya. Handa niyang ibigay kung anong sa natatayuan ni Kuya Oliver ng bahay. Kaya si Daddy Frankie na lang po magtiwala tayo sa kanya dahil hindi po aayaan niya ni Daddy Frankie na mag-away-away sila na ito na nga yung asawa ni Ansing na nagsunto ka na at nasugatan nga daw po yung asawa ni Ansing. Pero ang masasabi ko din naman dito Kuya JJ, wag mong isama ang asawa ni Ansing dahil kayo lang naman magkakapatid ang nagkakaaway-away dito. Ano? At ako may kapatid din po ako. Nagkakasagutan din kami pero ay iyan po ay iniisip namin kami ay magkakapatid. Magkakadugtong pa rin po ang mga bituka namin. Iisa ang sinimulaan. Kaya dapat po ay mag-unawaan na lang. Kung ano man yung sa ngayon ay tatanggap ni Ansing, yun po ay dahil po kay Oliver. Dahil nasa kanya po si Oliver. Ano? At ito nga Kuya Joje ay sana naman ay bilang isang kapatid na panganay, dapat mag-usap-usap kayo para hindi po dito maipit si Daddy Frankie. Dahil alam ko na nagkasundo kayo na doon nga sa gitna nyo, pero nandyan na yan. Gawa na lang ng paraan ni Daddy Frankie na magkasundo sa barangay, maggawa ng kasulatan. Dahil willing naman si Ansing. Si Ansing nga din po ang nagsabi kay Daddy Frankie na gumawa na lang pong kasunduan, kasulatan. Diba? Ayan, hanggang dito na lang at sana po tayong mga viewers ay lawakan natin ang pangunawa natin at alam ko po yung mga damdamin ninyo, pabugso-bugso tayo po na pag naririnig natin yung mga sinasabi ni Ansing, talaga pong tumataas ang dugo natin. Pero bilang isa nga pong tumutulong or na lang, si Daddy Frankie na lang po tayo magtiwala dahil hindi naman yung gagawin ni Daddy Frankie na hindi sila magkasundo-sundo at sayang naman po talaga yung bahay. At yung may tutulong ko po, pandagdag na rin po yon. At kami nga po ay hindi pa nga po yan ay natatapos na bahay ni Oliver, nag-usap na po kami ng inaanak ko na talaga pong willing siyang tumulong. Kaya marami pong salamat at sana po sa mga viewers na may mga suggest ay nire-respeto ko po dahil alam ko po ang mga damdamin ninyo na talaga pong nasasaktan. At mayroon din po na nanginginayang po na talagang gibain yung bahay. Nandyan na yan. Yung napakagandang suggest na lang po na gumawa na lang po ng kasulatan, kasunduan. Yun na lang po ang talagang tanging makakabuti po dito sa magkakapatid. Ayan lang po. Alang-alang lang po sa kay Oliver. Yun na lang po ang tanging magagawa. Marami pong salamat po sa inyong mga viewers na patuloy nagsusuporta po kay Daddy Frankie at sa team ni Daddy Frankie at kay Aling Rochelle Vlog. At siyempre naman po, laging yung tandaan, nandito po ako, na laging nagsasabi na sana po suportahan nyo rin si Malo de los Santos dahil po yung kinikita ko dito, lahat ko po yan itunutulong kay Daddy Frankie at sa iba nating mga kababayan na talagang po nangangailangan ng tulong. Marami pong salamat. Ako, ang tangi ko lang pong laging masasabi sa inyong lahat, kapag may alam, hindi tayo malilinlang. Yan lang po. Maraming salamat po. God bless you po sa inyong lahat. We love you. Bye-bye po. At sana po pagpalain kayo ng may kapal. Mabuhay tayong lahat. Babuhay.